mapipiglas itong mga ibon na to, lalo na yung banded Meroe na yan, no? Yung naka white top sa may puti sa ulo. Maliliit sila kaya nagmumukhang young birds, lalo na yung dalawa dun sa kaliwa, pero pwede na yan gawing mga breeder. Okay, deworm muna natin yung mga yan, then flashing, lilinisin yung panloob na at panlabas na sistema, and then mula doon pag-iisipan natin kung paano natin lalaruin, paikutin yung kanilang mga linyada. Expect nyo mga kalapatids na sa mga susunod magkakaroon tayo ng friendly competition sa pagitan ng mga inakay na ilalabas ng mga linyadang ito laban dun sa ating mga linyada noon na naririto na sa ating loft, para makita natin kung anong magandang compatibility ng pairing at malaro natin ng maayos, mapaikot ng maayos yung mga materyales o bloodlines na meron tayo dito sa ating breeders area. Alright, so abangan ninyo yan mga kalapatids. Sa ngayon, kukondisyon muna natin yung mga yan. Samantalang etong grizzle natin, dyan muna siya. Ang kulit-kulit niya, nambubugbog siya. So dito mo muna ito lalagay para maging matahimik yung lugar natin. Alright, so time check 8:21 ng umaga. Hanggang ngayon wala pa rin abiso kung na-release na yung ating mga alaga. Meanwhile, masama pa rin po ang panahon. Kita nyo, pag ito pinakawalan natin, kung yung tanay na pagka-araw-araw, mga hindi pa makatagos ang ibon, paano pa pag ganito. PHA nagbaba rin, ewan ko saan na-release ang PHA, nakita ko sa GC. So decide ng mga bossing, as per the bossing, magbababa po tayo ng training kesa madisgrasya ang mga ibon sa napakalapit na lugar. 9:06 ng umaga at hanggang ngayon hindi pa rin napapakawalan yung ating mga ibon dun sa release area. Hindi natin alam kung anong magiging pasya, kung matutuloy ba yung pag-release or ibababa na lang yung mga ibon, kasi medyo masama talaga ang panahon dun, umaambon-ambon na nga daw, sabi nung isa nating kaibigan. So kung ano pa man, magtiwala na lang tayo dun sa decision ng club. At ang kagandahan yan, kahit training pa lang mga kalapatids, ay nakikita natin na may malasakit yung club management dun sa mga fanciers na naglalaro sa club niya. Dahil, ayun nga, ang tutusin, 41 kilometers, 42 kilometers, saglit lang yan. Pero, naiintindihan nila na yung mga ibon na yan, nagsisimula pa lang, kahit malapit, hindi pa ganun katatag, bagito pa, kulang pa sa karanasan. So, malaki ang tsansa na maraming mawala, and then ayaw rin nilang masisi sila. So just to play safe and reasonable, ayun, yun ang kung anong magiging pasya nila, doon na lang tayo. Unang-una sila naman ang nagmamanage ng club, magtiwala na lang tayo sa magiging kapasyahan nila. Habang inaantay natin yung update sa ating mga alaga, ay sasamantalahin ko yung pagkakataon para i-shoutout na yung mga solid supporters na laging nakatutok dito sa ating tambayan at napaka-active sa ating comment section. Sila Sir Neb Ben, J. Anacion, Zaijan Manzano, Janro Bolaños ng GMA Cavite, J.L. Avilla, Jonsky, Jubert Ferrer, Donald Donato, J.R. Demata Jr., Jude Gutierrez, Ervin Bronira, Alex Way Natividad, Carlo Dalo, Michelle Angeles, Siklistang Mangyan, Ian Valdez, RV, Mark Nathan, Jeffrey De Los Santos, Ma'am Lucy, Jeffrey Bayangos, Anthony Brent Bicol, Abergeles, Yobs, Reynald Mazeren, Gilberto Javier, Diego Salinas, Can Caranza ng Canlock, ZDMZ, Jordan Pook, Rocky Clerigo, Team Cap Freddy Vlog, Sinakulo Official, Mark Shapno, Mark Kevin Caspe, Counter Di Guzman, Bob O'Neill, Kurutukurok, at kay Sir Ronald Pion. Yan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pagsuporta dito sa ating munting channel. At sa mga hindi na shoutout, sa susunod i-shoutout natin yan. Mag-comment lang kayo dyan at sigurado yan na sa susunod na paglapag natin ang ating mga pa-shoutout nakalista ang inyong mga pangalan. Maraming salamat at patuloy lang na tumutok. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pindutin nyo na subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan.
Okay, so ayan, yung i-grizzle natin bumalik na mga kalapatids after ng 20 minutes na ronda. Ayan, siya lang mag-isa. Ito na siya mga kalapatids. So papapasukin na natin yan dahil mag-aalas 10 na rin at meron pa tayong lakad. Pakakainin na natin yung ating mga alagang ibon na nandito sa ating flyer slope. Lagay na natin tong patukaan nila. So pakainin natin, papasukin na rin natin yung grizzle nating ibon. Ayan, yun, pumasok mga kalapatids, diba? Mabilis papasukin to eh. Sige, ito ka. Wala kayo dyan. So, yan muna siguro mga kalapatids ang update na kung makakauwi ba yung ating dalawang ibon. Abangan nyo na lang sa mga susunod nating episode. Huwag kalimutan mag-like, comment, share. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para sa updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!